Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang kontrobersyal na pahayag ni Ginoong Peter Schiff. Isa po siyang kilalang kritiko ni Bitcoin na nagsasabing babagsak daw ang demand o interest kay Bitcoin sa bansang Europe. Ayan, sa mga bansang Europe. Bakit nga ba niya ito sinabi? Ano po ang kanyang basihan? At totoo nga ba ito? O isa na naman itong paninira kay Bitcoin? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, ang ating po nakikita rito ay si Ginoong Peter Schiff. Yan, matagal na po siyang Bitcoin critic at isa po siya sa pinakakilalang Bitcoin critic. Yan, simulan po natin kung sino nga ba itong si Ginoong Peter Schiff at bakit po mahalaga ang kanyang opinyon. Si Ginoong Peter Schiff ay isang kilalang financial commentator at hardcore na gold supporter. Isa po siya sa mga taong hindi talaga naniniwala sa value ni Bitcoin. Para sa kanya, isa raw itong bubble na pwedeng pumutok kahit anumang oras. Matagal na niyang kinu-question or tinatanong ang stability at practicality ni Bitcoin bilang isang tunay na asset. Kaya naman kapag may nagsabi or kapag may sinabi siyang tungkol kay Bitcoin, mapabuti man or masama, napapansin ito agad ng crypto community. Ngayon ay ano po ang sinabi niya tungkol sa demand ni Bitcoin sa Europe? Kamakailan lamang, yan, itong June 26, 2025 ay naglabas siya ng kanyang bagong pahayag sa X. Yan, ito po yung dating Twitter. Sabi niya ay unti-unti na raw na nawawala ang interest ng mga taga-Europe kay Bitcoin. Isa sa mga basihan po niya ay ang pagkakaiba ng presyo ni Bitcoin sa pagitan po ng dollar at saka euro. Para kay Ginoong Peter Schiff, kahit malapit na sa all-time high itong si Bitcoin sa USD, malayo pa raw ito sa highest price nito kapag kinumpara sa euro. Para po sa kanya, isa itong sinyalis na hindi nag-aanong interesado ang mga European kay Bitcoin. Hindi raw tulad sa Amerika kung saan patuloy pa rin ang adoption at paggamit sa crypto. Ngayon, ay totoo ba talaga ang kanyang mga sinasabi? Kung titignan po natin sa unang tingin, parang may point naman po itong si Ginoong Schiff. Oo nga naman, kung mataas ang demand sa Europe, dapat pantay o mas mataas din sana ang presyo ni Bitcoin kapag binili gamit ang euro. Di po ba? Pero teka, hindi po ganun kasimple ang lahat. May mga analyst na agad na tumutol sa kanyang sinabi. Ayon po sa kanila, hindi ito tungkol sa demand. Ito raw ay isa raw itong simpleng forex disparity. Yan. Isang forex disparity. Ibig pong sabihin yan ay ang kaibahan ng halaga ng dollar at euro ang dahilan kung bakit magkakaiba ang presyo ni Bitcoin sa dalawang currency. Ngayon ay paano nga ba nakakaapekto ang forex sa presyo ni Bitcoin? Ganito po yan. Sa ngayon ay humihina po ang US Dollar Index or DXY. Isa sa mga dahilan nito ay ang trade tensions na sinimulan pa noon ni Pangulong Donald Trump. Marami sa mga institutions sa ibang bansa ang naghahanap ng alternatibong paraan para makipag-trade nang hindi po dumedepende sa dollar. Dahil dito bumagsak po ang halaga ng dollar at ang epekto nito ay tumaas ang value ni Bitcoin kapag tiningnan gamit ang USD. Pero hindi siya tumaas ng hindi po siya tumaas ng ganon, yan, kalaki kapag tiningnan gamit ang euro na mas stable sa ngayon. So ang kaibahan po ng presyo ay hindi nangangahulugang wala ng interes ang Europe kay Bitcoin. Ibig sabihin lang nito ay mas malaki po ang epekto ng forex sa USD kaysa sa euro. Ngayon ay hindi lang kay Bitcoin, pati sa ginto ay ganito rin. Ayan. Ayon po kay Solomon Drin, isang crypto analyst, kahit ang presyo ng gold ay may pagkakaiba rin, depende sa currency. Halimbawa, ang isang ounce ng gold ay nagkakahalaga ng $3,300 sa dollar,
Ayan. Pero nasa 2,880 euro lang. Yan, sa euro. May pagkakaiba rin. Pero hindi ibig sabihin nito na mas mababa na ang value ng gold. Ganito rin ang nangyayari kay Bitcoin. Kaya mali po ang sinasabi ni Ginong Schiff na bumababa ang demand sa euro base lang sa presyo sa euro. Ngayon ay mas marami pa ring European frameworks para sa crypto. Kung susuriin pa natin, ay mas nauna pa nga ang European Union sa paggawa ng mga crypto regulations kumpara po sa US. Mas organized at malinaw ang kanilang mga pulisiya. Ang problema nga lang ay mas mabagal ang adoption dahil po sa pagiging conservative ng ilang mga European institutions. Pero hindi ibig sabihin nito na nawawala na ang kanilang interest. Sa katunayan ay patuloy po na lumalago ang bilang ng mga crypto investors at blockchain startups sa Germany, France at saka Netherlands. Ngayon ay ano po ang sabi ng ibang mga eksperto kay Bitcoin? Sa kabilang banda ay marami ring eksperto ang sumasalungat kay Ginoong Peter Schiff. Nandyan po si Ginoong Tim Draper, isa po siyang venture capitalist. At siya po ay nagsabi na noon na tataas po ng tuloy-tuloy ang value ni Bitcoin laban sa dollar. Habang si Brian Armstrong naman, siya po ang CEO ng Coinbase, ay naniniwalang sa hinaharap ay mas marami pong bansa ang magho-hold ng Bitcoin kaysa sa gold. Habang si Ginong Peter Schiff ay nagsasabing babagsak ang demand, marami namang eksperto ang nagsasabing kabaliktaran ang mangyayari. Ngayon ay ano naman po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Para sa atin bilang mga Pinoy na nag-i-invest at saka nagtitrade sa crypto, ay mahalagang maintindihan natin na hindi po sapat na basihan ang forex price difference para husgahan kung humihina ang demand kay Bitcoin. Kung susunod tayo sa argumento ni Ginong Schiff, baka ma-mislead po tayo at mawalan ng kumpiyansa kay Bitcoin, lalo na kung nakabase tayo sa presyo nito sa ibang currency. Ang totoo, ang mas mahalagang batayan ay ang global trend at dito makikita nating patuloy na lumalakas si Bitcoin sa adoption, sa innovation at sa suporta mula sa mga institutions. Kung tayo po ay nakabase dito sa Pilipinas, kailangan po natin na maging mapanuri sa mga balita at huwag po agad tayong maniwala sa isang anggulo lamang. Tandaan po natin, ang presyo po ni Bitcoin ay volatile. Pero ang adoption po nito sa iba't ibang parte ng mundo ay patuloy na lumalawak. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ang sinabi ni Ginong Peter Schiff ay isa lamang sa napakaraming anti-Bitcoin narratives na matagal na niyang inuulit-ulit. Hindi siya bago at hindi rin ito nakakagulat. Oo, may punto siya minsan. Pero sa pagkakataong ito, mukhang nababawasan ang objectivity ng kanyang analysis dahil sa personal bias niya laban kay Bitcoin. Hindi po sapat na batayan ang price difference currency para sabihing humihina ang demand. Kailangan po nating tingnan ang kabuuang ecosystem, ang adoption rate, ang development ng infrastructure at ang paggamit sa tunay na buhay. Hanggat patuloy po na ginagamit si Bitcoin bilang store of value, bilang medium of exchange at bilang bahagi ng financial revolution, hindi ito basta-basta mawawala kahit pa sa Europe. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.